Minis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Sabel! Sabel! Nasaan ka ba, punyemas ka? Po, nasa likod bahay po ako. Nagsasampay po ako ng mga nilabad kong damit. Kahit ano bang ginagawa mong linti ka, ha? Pag tinawag kita, dapat narito ka agad sa harap ko, ha? Aray ko po. Aray ko, ha? Huwag kang iiyak yan. Pahirin mo yan, luha mo. Pahir! Opo, opo. Pumunta ka sa butika dyan sa may labasan. Ibili mo ako ng gamot sa high blood. Saan itong niseta? Opo. Bilisan mo, ha? Opo. Mamaya kung saan ka pa sumabit. Kailangan ko nang mainom yan dahil sumasakit na yung bato ko. Naubusan pala ako ng gamot. Hindi ko agad napansin. Sige na! Lakad na! Ang hirap pala. Magpalang ina. Nagiging api-apihan. Kapag sinampal at sinabunutan ako ni Tita Nona dahil nasunog ko ng konti ang sinaing. Kasi naman, may iniutos din siya sa akin. Nakalimutan ko tuloy na may nakasalang pala ako sinaing. Isabel! Ay, sandali lang. Ay, kayo po pala, Tata Monching. Saan ba punta mo, Inutusan po ko ni Tita Nona. Bibili po ng gamot niya sa high blood. Kaya sobrang magagalitin yung madrasta mo. Kasi nga, high blood. Kahapon rin narinig ko, sinaktan ka na naman niya. Ayan nga. May maliit pang putok dyan sa labi mo. Wala naman pong araw na hindi ako sinasaktan ni Tita Nona. Tata Monching. Ginagawa ko naman po ang lahat. Masipag naman po ako sa bahay. Lahat pong trabaho sa amin ako po ang gumagawa. Ang mga anak nila ni Papa, tamad lahat. Pansin ko nga sa tatlong kapatid mo sa ama, si Ferdy lang ang parang may amor sa'yo eh. Itong dalawa, mana sa ina, maldito't maldita. Nung magbakasyon ng papa mo mula sa Saudi, hindi ka ba nagsumbong? Naku, hindi ko po pwedeng gawin yun. Bakit hindi? Baka po, hindi po ako paniwalaan ni Papa. Kasi po, pag nagbabakasyon si Papa dito sa Pilipinas, mabait naman po sa akin si Tita Nona. Pero pag nasa abroad na po ulit si Papa, malupit na naman po siya sa akin. Napaka-ipokrita talaga ng nonang yan. Sige na. Bilisan mo, baka mainip ang demonyitang madrasta mo. Baka masabunutan ka na naman. Ganito na lang ang naging buhay ko. Tagalaba, tagahugas ng mga plato pagkatapos ko nang kumain. Mabuti na lang may produktong katulad ng Pride Powder at Smart Dishwashing Gel. Dahil sa mga ito, medyo gumagaan ang mga trabaho ko dito. Pero para na akong katulong sa bahay na to. Sabel! Po! Naghuhugas po ako ng mga plato! Bakit po? Yung medyas na puti raw ni Iris, hindi niya makita. Ay, nandun lang po yun sa drawer niya. Doon ko lang po inilagay. Ay, Lintek! Punta ka rito! Ikaw ang magganap! Bilisan mo at malalaten sa school ang mga anak ko! Opo, nandiyan na po! Aba, ayun si Nona. Nagmamadali. Sigurado sa sugala na naman ang punta ng babaeng ito.
Patawarin ako ng Diyos, pero asar na asar ako sa kanya. Malupit siyang madrasta. Palibhasa, anak ni Fred sa unang asawa nito si Isabel. Pakiramdam siguro ni Nona, karibal pa rin niya ang anak ng unang asawa ng kanyang kinakasama. Aba, cellphone ko ba ang kumikiriring? Oo nga, akin nga. Hello? Hello, Itay. Si Carol po ito. Oo nga, alam kong ikaw. Lumabas ang pangalan mo din sa monitor ng aking cellphone. Ano na? Bakit hindi na kayo bumalik dito sa Maynila? Itay, masarap po palang buhay dito sa probinsya ng manugang ninyo eh. Napag-usapan ho namin mag-asawa, dito na lang ho kami titira. Paano yung bahay nyo din Yun na nga po. Ang usapan po namin ni Delphine, ibebenta na lang namin yon. Tapos, dito na lang din kayo sa probinsya. Mas presko at sariwa ang hangin dito. Sariwa ho, pati mga gulay. Sa totoo lang, ako'y nagsasawa na rin sa buhay Maynila. Gusto ko ang ideya mo, anak. Matutuwa po si Delphine pag sinabi kong gusto nyo na rin sumama sa amin. Ay, sige. Paluwasin mo si Delphine, ano? Para maasikaso ang pagbibenta ng bahay nyo dito sa Squatter Seria. Salamat naman at payag ang Itay mo na sumama sa atin dito sa Cagayan, Carol. Tubong probinsya rin ng Itay, Delphine. At yung mga laking probinsya, pag nagkaedad ang mga yan, nako, gugustuhin rin nila bumalik na sa probinsya. Ako na lang ang luluwas para ihanap ng buyer ang bahay natin doon sa squatter. Magkano kaya mabebenta yon? Pepresyohan ko ng 400,000. Maayos na rin kasi yun eh. Up and down at konkreto. Hindi pa nga lang masyadong finished. Kapag tinawanan ng 300, bibigay ko na. Aba sige, maipupuhunan din natin yun dito sa iniisip mong maliit na babuyan. Nagsawa na rin ako sa buhay sa Maynila. Dito, mas magiging tahimik ang buhay natin. Halika nga rito, tonta ka. Sobra kang bobo. Napakatanga mo. Kakalbuhin mo. Tama na po, Tito Nun. Ang sakit naman po eh. Maawa na kayo sa akin. Kung di ka ba naman tanga, kita mo na naka-charge yung cellphone ko. Bakit mo tinanggal? Hindi naman po ako nagtanggal, Tita Nona. At sino? Pagbibintangan mo mga anak ko? Ha? Mga anak ko ituturo mo? Ha? Ha? Hindi ka lang tanga. Sinungaling ka pa. Tama na po! Tangya. Naawa niyo, tama na po! Tama na! Mano po, Itay? Kawang ka ng Diyos. Ano ba nangyari doon sa buyer nitong bahay nyo, ha? Nagkasundo ba kayo? Gusto ko sana nung kausap ko, kaso kulang ho ang pera niya eh. Kung papayag daw ho ako, magda-down muna siya ng 200,000. Saka na lang daw yung 100,000. Nako, mahirap yung gano'n. Yun na nga akong naisip ko, kaya hindi ako pumayag. Ang layo ho ng Cagayan Valley para magpabalik-balik ako dito para maningil. Kung talagang interesado siya dito sa bahay nyo, gagawa yun ng paraan. Magdedelehensya yun para mahusto ang pambayad niya sa'yo. Saka may iba pa naman akong tumitingin, kaya okay lang. Habang narito ka sa Maynila, sinong kasama ng asawa mo sa bahay? Wala ho kayong dapat ipaglala, Itay. Kahit nag-iisa doon si Carol, hindi siya maano ron. Isa pa ho, nandun yung pamangkin ko si Joseph. Nagbilin ho ako sa kanya na habang narito ako sa Maynila, sa gabi sasamahan niya ron ang Auntie Carol niya. Alam mo, gusto ko na rin makaalis sa lugar na ito Ma-high blood ako din Bakit naman ho? Naasar ako sa ugali ng kapitbahay natin si Nola. Tumataas ang presyon ng dugo ko pag naririnig kong binubugbog na si Isabel. Hindi na siya naawa doon sa bata. Ginawa lang nga nilang alilang mag-iina. Madalas pa niyang sakta. Huwag ho kayo masyadong maasar. Makukonsumi lang kayo. Yan naman hong ganyang kalupitan sa kapwa. May karma ho yan. Makakarma rin ho ang nonang yun. Isabel! 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 Nako, lintik ang bata ka! Masasabunutan na naman kita eh! Asan ka ba?
Kanina pa kita tinatawag dyan! Isabel! Saan kaya itong gagang batang to? Siguro natutulog pang maldita. Neto, oo. Pupuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Tatadyakan ko siya sa mukha pag inabutan ko nakahilata pa rin siya sa higaan. Isabel! Hoy! Tanghali na! Natutulog ka pa rin... Aba, wala siya rito. Oh, wala rin dito ang kanyang mga damit. Tarantadang bata! Gaga talaga! Naglayas ang walang niya! Oh, Fred, hello. Buti naman tumawag ka. Ako nga sana tatawag sa iyo eh. Paano may problema? Itong anak mo, hindi ko malaman kung ano bang masamang nagawa ko. Gigisingin ko sana kaninang umaga para kumain. Pagpasok ko sa kwarto niya, abay wala na siya. Kung saan ako nagtanong, Fred. Kasi nga, nag-aalala ko. Alam mo naman, napamahal na sa akin ang batang yun. Kahit nga sabihin pang anak mo siya sa namatay mong asawa. Hindi ko nga alam. Abay, malay mo, kahit 15 anyos lang siya, baka may boyfriend na at baka nakipagtanan. Oo, Fred. Tatawagan kita agad kung ano mangyayari sa paghahanap ko. Sige, bye na. Oo, tatawagan kita agad kung ano man ang balita. Oh, ayan, pare. 50 square meter ang luwang ng loteng ito. Wall to wall. Sinakop ko ng buong lote nang patayuan ko ng bahay. Ang salas naka-tiles, pero ang flooring sa kusina, linoleum lang ang nakalatag. Pero naka-tiles din ang lababo't banyo. Hindi ba pwedeng mabawasan ng 300, Mandelpi? Tapat na yun eh. Baka naman pwede makatawa. Hindi nga pwede, tapat na yun. Squatters area nga ito, pero awarded ng mga lote rito. Yung papel na ibinigay ng Housing Authority, ibibigay ko rin sa'yo pagka nagkasundo tayo. O ano, payag ka? Sige na nga. Tayo naman sa bangko. Doon tayo magbayaran. Mang Monching, aalis na ho pala kayo sa bahay na yan? Nona. Nagdesisyon ang anak ko at ang manugang ko si Delphine na ibenta na nila ang kanilang bahay. Nagkabayaran na. Kaming magbabiyahe na bukas papuntang Cagayan. Doon na kami titira. Ay, mawawala na pala kami ng isang mabait na kapitbahay. Nako, kami naman paalis na. Baka hindi na ulit tayo magkita, pero gusto kong paalalahanan ka. Tungkol ho saan? Kung sakaling babalik pa sa bahay yung si Isabel, tratuhin mo naman ng maayos yung bata. Lagi mo na lang sinasaktan. Hindi ka ba naawa sa kanya? Ulila na nga sa ina. Minamaltrato mo pa. Sige. Maiiwan na kita. Buisit. Lintik na matanda ito. Masyadong pakialamero. Hunghang. Aling Carol, ako na po maghuhugas ng mga pinggan. Ako na po dyan. Sige. Ikaw na nga dito dahil napagod na ako sa pagluluto. Opo. Etong smart dishwashing gel. Opo. Gumamit ka nito para madaling matanggal ang sebo. Siya nga pala ha. Kung desidido kang dito ka na talaga sa puder namin, hindi kaya mas maganda kung Inay Carol na lang ang itawag mo sa akin? Sige po. Gusto ko po yun. Inay Carol. Hindi ka na kaya masundan ng madrasta mo dito sa Cagayan, ha? Kahit po masundan niya ako dito, hindi na po ako sasama sa kanya. Tsaka hindi na po niya malalaman na narito ko. Tiyak naman pong
hindi sasabihin sa kanya ni Lolo Monching na siya ang nagsabi sa akin na dito ako pumunta sa inyo. Siya rin po ang nagbigay sa akin ng pamasahe sa bus. Tinawagan din ako ni Itay nung araw na darating ka dito sa Cagayan. Sabi niya, abangan daw kita sa bus terminal. Naawa po siguro sa akin si Lola Monching. Oo. Kasi naririnig niya pag sinasaktan ako ni Tita Nona. Siya. Huwag ka nang iiyak. Hayaan mo. Dito'y ituturing ka naming tunay na anak. May barangay high school na malapit dito. Mag-aaral ka. Dito, walang mang-aapi sa'yo. Delphi, yung bang perang napagbentahan mo sa bahay dala-dala mo ngayon? Cash? Sa bangko ho kami nagbayaran, Itay. Dineposit ko kagad sa bank account namin ni Carol. Doon ko na lang withdrawin pagdating natin sa Cagayan. Mabuti naman. Delikado kasi. Kung may dala kang malaking halaga ng pera. Siya nga ho pala, Itay, naalala ko. Kahapon ho nakita kong kinausap kayo ni Nona. Nagtanong ko ba sa inyo kung tungkol kay Isabel? Hindi naman siya nagtanong. Pinangaralan ko pa nga Sabi ko, sakaling magkikita pa ulit sila ni Isabel, abay tratuhin niya ng maayos. Wala ho siyang kamalay-malay na kayong nagbigay ng pamasahe sa anak-anakan niya. At kayo rin ang naghatid sa bus terminal. Naaawa na kasi ako kay Isabel. Lagi na lang sinasabunutan, sinasampal. Kaya nang magsabi sa akin yung bata na maglalayas na lang daw siya, naisip ko na doon na lang siya papuntahin sa inyong probinsya. Baka kasi mapahamak siya lalo kung sa ibang lugar mapupunta. Mapasalamat nga ho ako. At doon sa Cagayan nyo naisipang papuntahin ng batang yun. Hindi ho namin kayo nabigyan ni Carol ng apo. Kaya itong si Isabel, ituturing ho namin siyang tunay na anak. Auntie Carol, pinadalan po kayo ni nanay ng... Ay, may ibang tao pala. Pamangkin ka ni Inay Carol? Ikaw siguro yung Joseph. Tama? Ako nga. Pamangkin ako ni Uncle Delphine. Halika, pasok ka. Ako naman si Isabel. Joseph, ikaw pala. Kilala mo na ba si Isabel? Ngayon pa lang ho kami nagkakilala, Auntie Carol. Simula ngayon, dito na siya titira. At dito na rin siya mag-aaral. Sayang nga lang at hindi na kayo magiging magkaklase. Anong year ka na ba sa susunod na bukas na ng klase, Joseph? Fourth year high school na po, Auntie. Ikaw, Isabel, anong year ka na pagpasok mo? Kwan kasi, matagal ako napahinto ng pag-aaral. Magpa-first year pa lang ako. Di bale, kakahabol ka rin. Ang importante, mag-aaral ka. Siya nga po pala, Auntie. Heto po, Pinadalan kayo ng nanay ko ng ginataang sitaw at kalabasa. Ay, sabihin mo sa nanay mo, salamat ha. Tamang-tama. Ngayon ang dating ng uncle mo galing Maynila. Kasamang tatay ko. Magugustuhan nila ito. Sige po. Tutuloy na po ako. O siya, sige. Ingat ka. Isabel. Sige. Alam mo, Isabel, mabait ang pamangkin na yon ng asawa ko. Pag nag-aral ka na, may mahihingan ka na ng tulong sa paggawa ng mga assignment. Isabel, hindi ka ba nagsisisi na pinapunta kita dito sa Cagayan? Mahirap ang buhay din Tulad ngayon, narito ka sa bukid at tumutulong ng pagtatanggal ng mga damo sa gitna ng mga pananim. Masaya po ako dito, Lola Monching. Hindi mo ba namimiss ang buhay, Manila? Sino po ang makakamiss sa bunot at sampal na lagi ko natatanggap mula kay Tita Nona? Oo nga. Hindi ko maintindihan ng madrasta mo yun. Bakit napakalupit sa'yo?
Sabi po ni Nanay Carol, pag-aaralin daw po nila ako. Sinabi ko rin yan sa kanila. Sabi ko, may barangay high school naman dito sa Nayon. Dapat ka ako makatapos ka kahit high school man lang. At kung suswertehin, baka pati hanggang college. Magpapakabiit po ako sa poder ng anak at manugang ninyo. Gagawin ko po ang lahat para hindi ako maging pabigat sa kanila, para matuwa po sila sa akin. Ngayon palang masaya na silang naging anak-anakan kanila. Ang problema, baka pagbalik ng tatay mo galing Saudi, baka hanapin ka. Hindi na po ako papayag na ibabalik niya ako sa Maynila. Hindi na po ako babalik sa mala-impyernong pinanggalingan ko. Alam mo, Delphine, kailan lang natin nakasama si Isabel, pero napamahal na agad siya sa akin. Magaan din ang loob ko sa batang yan, Carol. Pakiramdam ko, anak natin siya. At saka si Itay. Nakikita ko, giliw na giliw siya kay Isabel eh. Kung ituring niya, parang tunay niyang apo. Ang iniisip ko lang pag dumating galing sa Saudi si Fred, hindi kaya niya hanapin ang anak niya? Hindi niya alam na narito sa Cagayan si Isabel. Anong malay mo kung may nakakitang sumakay si Isabel ng bus papunta dito sa Cagayan? Halimbawa nga malaman ni Fred na naritong anak niya at sunduin niya rito, si Isabel nang bahalang magdesisyon. Malaki na siya at may kakayahan na siya magpasya para sa sarili niya. Hindi pa man nangyayari. Nalulungkot na agad ako, Delphine. Carol. Mahal ko na si Isabel. Ayoko na mapalayo pa siya sa atin. Hoy! Magsigising kayo! Tulungan niyo ako dito sa kusina ba? Wala na si Isabel! Wala na tayong katulong! Magsigising kayo! Baka sapakin kita dyan. Ano nakakainis ang sinasabi mo? Hindi na kayo pwede magsenyorita. Wala na kayo mauutusan pa. Bintek, kung kailan nagmamadali, oo. Saka pa may tatawag sa cellphone. Hello? Oh, sino ito? Kasamahan ka ng asawa ko? Yan, sa Saudi? Bakit? Ano nangyari kay Fred? Ha? Magsalita ka! Ano nangyari sa kanya? Ano? Hindi totoo yan! Ma? Hindi totoo yan! Bakit? Ano nangyari? Sino tumawag? Ang papa niyo! Nasunog daw ang tinutuloy ang bilan ng papa niyo sa Saudi. At isa siya sa mga trabahador na hindi nakalabas. Wala na ang papa niyo!